magmahalan sa pag-ibig ng makamtan. Buhay ay inialay niya sa dakilang Diyos Ama, upang atin ang makamtan, buhay na walang hanggan. Sa piging ng ating Panginoon, dahil laging natitig, upang matutong magmahalan sa pag-ibig na makamtan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. Mga kapatid, ngayon 12 ng Hunyo ay araw ng kasaninlan. Ialay natin ang misa natin ngayon para sa mga intensyon para sa araw ngayon. Para sa inyong mga intensyon, kayong nasa loob at sa labas ng Basilica Minor at pambansang Namana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting ng mga chapels, groups at communities at mga nakiisa sa atin sa live streaming, sa Facebook Live, YouTube, X, at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Mga kapatid, sa aklat ng mga hari, si Propeta Elias ay nagpahayag na ang Diyos na si Yahweh ay siyang tunay na Diyos at ang mga Baal at ang mga propita nito ay hindi tunay at ito'y panlilinglang sa mga tao. Upang ang mga tao ay sumunod sa kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos at ang kanyang salita ay napayag sa kanyang mga kautusan at mga batas. Nasa Ebanghelyo ni San Mateo, sinabi ng ating Panginoon, ni isang maliit na bahagi ng kautusan ay dapat baguhin. Bagkus, ito'y dapat gawin pangganap at isabuhay. Sa buhay natin, kinakailangang tayo'y mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos at tumatalima sa kanyang mga plano sa buhay para sa atin. Ngunit sa mga sandali na tayo, dahil sa ating kahinaan, dahil sa ating karupukan ay nagkasala, dumulog po tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para pamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyo nagmumula ang tanang kabutihan. Pagbigyan mo ang aming mga kahilingan na iyong patnubay. Ang iyong mga kinalugdan ay aming mapag-isipan. At sa iyong pag-akay, ang mga ito ay aming magampanan. Sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, tinipon ni Akab sa bundok ng Carmelo ang buong bayang Israel at ang kanyang mga propeta. Lumapit si Elias at sinabi sa bayan, "Hanggang kailan pa kayo mag-aalinlangan? Kung ang Panginoon ang tunay na Diyos, siya ang sundin ninyo. At kung si Baal naman, kay Baal kayo maglingkod." Hindi umimik ang bayan. Muling nagsalita si Elias, "Ako na lamang ang natitira sa mga propeta ng Panginoon. Samantala,
may 450 ang mga propeta ni Baal. Bigyan ninyo kami ng 2 toro. Pumili sila ng isa, katayin at ipatong sa ibabaw ng kahoy na sinalansan, ngunit hindi sisindihan. Ihahanda ko rin ang ikalawa sa ibabaw ng kahoy na sinalansan, at hindi ko rin sisindihan. Tawagin ninyo ang inyong Diyos, at tatawagin ko naman ang Panginoon. Ang tumugon sa pamamagitan ng apoy, iyon ang tunay na Diyos. At sumagot ang bayan, sang-ayon kami. Sa gayon, sinabi ni Elias sa mga propeta ni Baal, sapagkat kayo ang marami, pumili na kayo ng 1 toro at ihanda na ninyo. Pagkatapos, tawagin ninyo ang inyong Diyos, ngunit huwag kayong magpaparikit ng apoy. Kinuha nga nila ang mga toro at inihandog. Mula sa umaga hanggang tanghali, tinawagan nila si Baal. Baal, Baal, pakinggan mo kami, sigaw nila. Samantalang pasayaw-sayaw sa paligid ng dambana, ngunit walang sumasagot. Nang katanghalian ay nilibak na sila ni Elias. Wika niya, lakasan pa ninyo. Alam naman ninyo ang inyong Diyos. Baka may ginagawa o may pinuntahan. O baka naman natutulog, kaya't kailangang gisingin. Lalo nga nilang nilakas ang kanilang sigaw. Sinugatan ang sarili sa pamamagitan ng sibat at tabak, tulad ng kanilang kinaugalian, hanggang sa sila'y maligo sa dugo. Lumampas ang tanghali at oras ng paghahandog ng hain, ngunit wala pa ring tugon ang kahit ano. Nagsalita noon si Elias sa buong bayan, lumapit-lapit kayo, wika niya, at nagsilapit ang lahat. Inayos niya ang dambana roon ng Panginoon na matagal nang gumuho. Pumili siya ng 12 bato, katumbas ng bilang ng mga lipi ni Jacob, na binigay ng Panginoon na pangalang Israel. Ang mga bato'y ginawa niyang dambana para sa Panginoon. Pinaligiran niya iyon ng isang kanal na may lamang 2 baldeng tubig. Isinalansan niya ang kahoy, kinatay ang toro at ipinatong sa kahoy. Pagkatapos nag-utos siya, kumuha kayo ng 4 na bangang tubig at hibuhos sa handog at sa kahoy. Gayon nga ang ginawa nila. Busan pa ninyo, sabi ni Elias, at binusan nila. Minsan pa, utos ni Elias, makaikatlo nga nilang binusan ang handog, hanggang sa umagos ang tubig sa paligid ng dambana at umapaw sa kanal. Nang 3 na ng hapon, nang 9 oras ng paghahandog, tumayo si Elias sa harap ng dambana at nanalangin. Panginoon, Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, patunayan po ninyo ngayon na talagang kayo ang Diyos ng Israel at ako ay inyong lingkod. At ginawa ko ang lahat ng ito pagkat ito ay inyong utos. Dinggin ninyo ako, Panginoon, upang matalastas ng bayan na ito na kayo lamang ang Diyos at sila'y inyong pinapagbabalik loob. Noon din nagpababa ng apoy ang Panginoon at tinupok ang handog, ang kahoy at ang mga bato at lupa sa paligid. Pati ang tubig sa kanal ay natuyo. Pagkakita sa nangyari, nagpatira pa ang buong bayan at sumigaw, ang Panginoon ang Diyos, ang Panginoon ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Diyos ko, ang aking dalangin,
ako'y iyong tangkilikin. O Diyos, ako'y ingatan mo, ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa'yo ako dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinatanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Silang bumaling sa ibang Diyos, suliranin abot-abot. Sa pagsambang gawin nila, ako ay hindi lalahok. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Ikaw lamang o poon ko, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya'y kailanman hindi ako matitinag. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Ituturo mo ang landas na buhay ang aking hantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Magsitayo na po ang lahat. Panginoon, ituro mo iyong landas ay sundin ko sa pagtahak sa totoo. Alleluia, alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propita. Naparito ako, hindi upang pawalang bisa, kundi upang ipaliwanag at ganapin ang mga iyon." Tandaan niyo ito. Magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawala ng bisa hanggat hindi magaganap ang lahat. Kahit sino mang magpawalang halaga kahit sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng sagayon sa mga tao ay ibibilang na pinakababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Isus Nazareno. Ngayon, 12 ng Hunyo, ay araw ng ating kasarinlan o kalayaan. Atin pagnilay-nilayan ngayon, ano ang kahulugan ng salita ng Diyos? Sa atin pong unang pagbasa, ang salita ng Diyos ay pinapahayag ng mga propita at sa ating unang pagbasa na mula sa unang aklat ng mga hari, Kapitulo 18, verso 20 hanggang 39,
ay pinapahayag ni Propeta Elias. Ang background nito ay si Haring Akab at ang kanyang asawa na si Jezebel ay hindi na naniwala sa Panginoong Diyos na si Yahweh at nagkaroon na sila ng tinatawag na Diyos-Diyusang Baal. Ang Diyos-Diyusang Baal, naniwala sila, ito ay para sa kanilang pag-unlad sa kanilang ekonomiya at sila ay makapagtanim, makapag-ani ng marami. Ngunit dito, sila ay nagkaroon ng isang pagtatalo at si Elias ang nanalo sapagkat huwad ang mga propita na laging nagsasalita tungkol sa progreso at kaunarang material. Ang malaga ay ang Diyos at ang kanyang salita na dinadala ni Propeta Elias. Na kahit anong sigaw na ginagawa nila kay Baal at nagsusugat pa sila sa sarili na kailangang bababa ang apoy mula sa langit. Ang apoy mula sa langit ay bumaba sa pamagitan ng salita ng Diyos, sa pamagitan ni Propeta Elias, upang ipahayag ano ang tunay at ano ang huwad, ano ang katotohanan at ano ang hindi totoo. Ang salita ng Diyos o Dabar Yahweh na sa Hebreo ay Logos Toteo o Verbum Deis sa Latin, sa atin, salita ng Diyos, ay pinapahayag sa tatlong tradisyon. Tradisyon ng mga na tinatawag tradisyon ng mga kautusan na Torah. Ito yung dapat sundin. At sa aklat ng Exodus Kapitulo 20 at Deuteronomio Kapitulo 5, naroon ang 10 utos. Mayroon ring isa pang tradisyon na tungkol sa salita ng Diyos na tinatawag na Nevi'im, mula sa Nabi, propita, Nevi'im, mga propita. At ito yung tradisyon ng mga propita na pinapahayag sa ating unang pagbasa. Pero ang ating Panginoong Diyos ay nagbigkas ng isang salita. At ito'y nagkatawang tao, at ito yung ating Panginoong Hesus Nazareno, na salita ng Diyos na nagkatawang tao. At dahil siya yung salita ng Diyos, kanya pong ipapatupad, hindi niya burahin, hindi niya baguhin, hindi niya sirain anuman ang Torah o tradisyon ng kautusan, anuman ang turo ng mga propita o nebiim, dahil yun ang kanyang pagpapahayag ng kanyang salita. Kaya ngayon sa ating Ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 5, versikulo 17 hanggang 19, nakarugtong sa pagtuturo ng ating Panginoon sa mga mapalad na pagtuturo doon sa bundok, dahil siya ang bagong Moises, ay pinapahayag ng ating Panginoon na hindi siya pumarito upang sirain o baguhin, bagkos gawing ganap ang Torah o kautusan at ang nebiim o turo ng mga propita. Kaya sinasabi niya na ang kanyang pagdating ay hindi upang naayon pa sa mga eskriba, hindi upang ipatotoo, ipahayag ang sinasabi ng mga propita na siya'y dumating upang sirain ang tradisyon, upang ang akala ng mga eskriba, siya ay nagpapahayag ng panibagong paningin. Kaya sinasabi nga ng ating Panginoong Hesus sa Ebanghelyo nga ni San Mateo, Kapitulo 5, versikulo 17, sinasabi niya na elten katalisay Allah pluralisay, ibig sabihin lalo pang gawing ganap.
At ito yung sinasabi ng ating Panginoon, ang pagpaganap. Dahil ang Panginoong Diyos, siya naman ay Diyos ng totoo. O ayon pa kay Propeta Jeremias, Kapitulo 10, verso 10, ang Diyos ay totoo o emet. At dahil dito, ang Salmo 119, 142 ay nagsabi na ang kautusan o ang Torah ay emet o katotohanan. At dahil katotohanan, ang sinasabi ng ating Panginoon ngayon sa Ebanghelyo ni San Mateo, na hindi pagwalang bisa, ito yung katarisay, bagkos ang pagpapaganap nito, ang pagsunod nito, ibig sabihin, na wala ni isa mang bahagi kung gaano man ito kaliit sa mga salita, ay dapat baguhin. Sapagkat una, ang salita ng Diyos o Dabar Yahweh ay salita na pinapahayag sa tradisyon ng mga kautusan o Torah at pinapahayag sa tradisyon ng mga propita o nebiim upang ito'y sundin. Sapagkat ang salita ng Diyos ay magpasa walang hanggan at ito ay lampas pa sa mundong ibabaw. Kaya sinasabi niya, masira man ang mundo, nariyan pa rin ang kanyang salita. Pangalawa, na ang salita ng Diyos ay nakasulat hindi lang sa tapyas ng bato sa panahon ni Moises. Ito'y isinulat na sa mga puso ng tao. At ito ang tunay na tunguhin na ito ay dapat isabuhay ng bawat tao. Sapagkat alam na ng mga tao ano ang kautusan ng Diyos, sapagkat naisulat na sa bawat puso ng tao. Kung mayroong mga gumagawa ng masama, sila ay sumuway sa Diyos. Hindi nila sinusunod ang nakasulat sa puso na kautusan ng Diyos. Pangatlo, ng salita ng Diyos ay may mataas na otoridad. Ito ay higit pa sa sinasabi ng tao o ginagawa ng tao. Sa atin, mayroon tayong tinatawag na divine law, ito yung tungkol sa kautusan. Mayroon tayong natural law, ito yung kautusan sa mga kalikasan. At mayroon tayong positive law, ito yung gawa ng tao. Ang divine law, yun yung pinakamataas at dapat sundin. Ang natural law, mas mababa kaysa divine law, pero hindi po natin mabago sapagkat yan ang kalikasan na lulubog at tataas ang araw, uli kay iikot ang mundo. Ang positive law, ito ang dapat nating tingnan na maayon sa kautusan ng Diyos. Kaya kung halimbawa tayo nagkaroon ng batas, pagpatay ng tao, o yung tinatawag na death penalty, ito ay labag na sa Diyos. O kaya mayroon ng batas na may diborsyo, absolute divorce, ito ay labag na sa Diyos. O kung ano man ginagawa ng mga kalukuhan natin, parusahan tayo ng Diyos. At mayroong malaking parusa kung tayo ay gumawa ng positive law o batas na hindi sumusunod sa kautusan ng Diyos. Kaya pang-apat, kailangan na tayo maging matapat sa kautusan ng Diyos. Sapagkat ang Diyos mismo ay matapat sa atin. Kahit napalpak tayo kuminsan at nagkasala sa Diyos, hindi tayo pinarusahan kaagad. Binibigyan tayo ng pagkakataon na magbalik loob at magbago upang tayo mapasa Diyos. Kaya kung sino man sa inyo ang magsuporta sa gaya ng divorce law o dili kaya yung death penalty o kung anuman ang mga kautusan, positive law na labag sa Panginoon, bahagi kayo sa mga parusahan ng Diyos at kayong lahat ay mapunta sa impyerno. Ang salita ng Diyos ay hindi magbabago. Ang salita ng Diyos ay para sa lahat sa ating kaligtasan. Ating ipinagdiriwang ngayon ang kalayaan at ang kasarinlan. Hindi ibig sabihin na malaya tayo sa Diyos. Hindi ibig sabihin na magsarili na tayo. Susundan pa rin natin ang kautusan ng Diyos. Ang ating Panginoong Hesus pumarito, hindi upang sirain ang kautusan, bagkos na ito'y ipaganap
sa tunay na esensya nito, sa tunay na kahulugan nito, upang tayo na kung minsan ay napakahambog na o nagmamataas na sa sarili, ay nakalimot na sa kabutihang loob ng Diyos, ay mabigyan ng babala na hindi natin sundin, ayaw nating sundin ang mga kautusan na labag sa kautusan ng Diyos. Ayaw nating sundin ang mga batas kapag ito'y labag sa kautusan ng Diyos. Pakisabi sa katabi mo, sundin mo ang Diyos. Sundin natin ang Diyos. Huwag ang ating kung anumang mga iniisip nating mga pagsisira sa kautusan ng Diyos. Dahil kapag ito'y ating sundin, ang ginagawa natin mga positive law, gaya ng divorce law, parusahan ang mga tao sa Diyos. Kailangan natin isabuhay ang kautusan ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, ipinapangako ng Diyos ang kaligayahan sa mga sumusunod sa Kanyang mga batas at sa mga naghahangad sa Kanya ng buong puso. Manalangin tayo ngayon ng sama-sama at buong katapatan sa isang panampalataya. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Ang Santo Papa at mga obispo sa pamamagitan ng kanilang pagtuturo at pamumuhay naway humikayat sa kawan ng sumunod sa pamamaraan ng pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Ang mga pamilya ng mga bansa naway higit na magsumikap at maging masigasig upang makamit ang kapayapaan at matatag na mapanatili ito. Manalangin tayo. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Ang mga mag-asawa naway makadama ng alab ng pag-ibig ng Diyos sa kanilang pagsasamahan. Manalangin tayo. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Ang mga may sakit at mga matatanda, naway lumakas ang kalooban sa pamamagitan ng mga salitang nakaaaliw at may katiyakan mula sa mga kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Ang mga tapat na yumao, naway mamasdan ang mga bagay na hindi nakikita ng mga mata at hindi naririnig ng mga tenga. Manalangin tayo. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Makapangyarihan at walang hanggang Ama, naway liwanagan ng iyong batas ng pag-ibig ang aming buhay at malagiin mo kaming nasa matuwid na landas patungo sa iyong kaharian. Ning namin to sa pagitan ni Kristong aming Panginoon.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kaburihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo at kalugdan ang paglilingkod na aming ginagampanan upang ang aming inihain ay iyong marapatin at ang aming pag-ibig ay iyong pag-alabin. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming kapangyarihan, tunay nga marapat ni kay aming pasalamatan. Pinagbigyan mong ito'y aming maihayag kahit nito'y walang anumang may daragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakihirapan sa pangitan ng anak na minamahal. Kay kisa namang hel si siawit ng papuri sa pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kay sumitan ng Espiritu ng banal, makalob na ito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Kaya naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak kahit naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila muling mabuhay, ganing lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo nipatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisaan mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Luis Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Sa tagubilin na galing na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama na, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Imusang lupa para nang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at pagtawarin mo kami sa aming masala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. iniling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at talay sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghen mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagganap sa iyong pagbibigay kagalingan ay pumawi nawa sa aming mga nagawang pagsuway. Ay magdulot nawa ng iyong mga kinalulugdan sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inihagmos ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kahilingan ng kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtan naman nila yung katugunan at tanggapin ng kasagutan may itang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalamimahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan ang may makaramdaman. Sa pamagitan ng benisyon ito na may maalala ang pangako na sa binyag na ikaw ay kaibigan at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humaiking taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Isus Nazareno. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin para lang aming buhay at kaligtasan. Kristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang gustong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka